Magandang araw po. Welcome po sa ating Scientific Health Seminar. Bago pong lahat, gusto po namin ipaalam sa inyo na wala po kayong obligasyon dito. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang mga latest discoveries and findings may kinalaman po sa mga incurable at irreversible diseases at tungkol sa free radicals. Kaya umpisahan na po natin. Ano po ba ang mga known diseases sa ngayon? Ito po ang ilan sa mga examples. SARS, AIDS, cancer, asthma, epilepsy, lupus, goiter, Ebola virus, ADHD, diabetes, arthritis, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, hemorrhoids, hepatitis A to H, tuberculosis, heart disease, sudden infant death syndrome, sudden unexpected death syndrome, chronic fatigue syndrome, Chinese restaurant syndrome, sudden wealth syndrome, meningococemia, dengue, and Kawasaki virus. Kapag tayo po ay nagpupunta sa ating mga doktor, ang inirereseta po sa atin ay antibiotics. Now, bakit po antibiotics? Dahil pinapatay po nila ang germs sa loob po ng ating katawan. Ito po ay nakabase sa germ theory. Ano po ba ang germ theory? Ito po ang paniniwala na 100% of all diseases ay said to be caused by germs. Ang mga example po ng germs ay bacteria, virus, fungus, at parasite. Para malaman po natin na ang sakit ay galing sa germs, kailangan po ito ay maging contagious, transferable, at communicable. Ayon po sa latest scientific research, 10% lang po ng lahat ng sakit ang galing sa germs at 90% naman po ang galing sa free radicals. Ngunit mas bagong research po ay 100% na po ng lahat ng sakit ay galing sa free radicals. Ano po ba ang free radicals? Ito po ang scientific meaning. Sila po ang mga extremely reactive and unstable chemical species having unpaired electron that reacts with body molecules. Nanggaling po sila sa mga internal at external sources. Ayon naman po sa layman's term or simpleng pakahuluganan, sila po ang toxic chemicals na produce ng ating katawan during the process of metabolism, microbial killing, and biochemical reaction. Sa simpleng salita, sila po ang chemical terrorist sa loob po ng ating katawan that cause cell damage and leads to such diseases as cancer, diabetes, asthma, and the like. Pwede po nating ihalin tulad ang free radicals sa termites in wood or anay, rust in metals or kalawang, at pests in plants or mga peste sa halaman. Ang ating human body ay gawa po sa approximately 100 trillions of cells. Ibig sabihin, lahat po ng ating body parts ay gawa sa cells. Ito naman po ang basic construction ng human body. Ang cells po ay bumubuo ng tissues. At ang tissues, pag nagsama-sama na po, sila po ay bumubuo ng organs. At ang group of organs ay nagpo-form naman po ng group of systems. At syempre, ang group of systems naman po ang bumubuo naman sa ating human body.
Ang free radicals po or toxic chemicals, pag pumasok po sila sa ating katawan, sinisira po nila at dinadamage ang ating mga cells. Kapag nangyari po ito, ano po ang pwedeng maging kinalabasan? Siyempre, ang cells, magpo-form naman po ng mga damaged na tissues. Siyempre, ang mga damaged tissues, pag nagsama-sama, magpo-form naman sila ng mga damaged organs. At ang mga damaged organs, pag nagsama-sama, siyempre, ang magpo-form nila ay damaged systems. At dito na po lalabas ang ating mga sakit. Well, saan po ba natin makukuha ang mga free radicals? Ito po ang mga outside factors. Pollution, smoking, alcohol, drugs, radiation, preservatives, pesticides, and stress. So ngayon, ang level po ng free radical sa ating katawan ay lubhang mataas. Ano po ang ibig sabihin nito? Tayo pong lahat ay maaaring magkasakit. Lahat po ng klaseng sakit. Kaya ano naman po ang pag-asa natin laban sa mga ito? Introducing ang layunin po dito para lang po mas maintindihan natin. Ito yung tinatawag na virtual reality po. Nakikita nyo, makumpara nyo, base po sa actual nyo nakikita sa ating presentation. Na-imagine lang po natin na itong baso, ito yung katawan natin. No? At according to science, no? According to some studies, 75% sa ating katawan ay fluid or tubig. This is the scenario po. Tingnan natin. Pag ito yung katawan natin at ganito din po tayo kalinis nung tayo ay mga bata pa po. Meron tayo dito tinatawag na substance, we call this betadine. Alam naman po natin yung betadine extraneous only po, no? Hindi ito pwedeng inumin. Okay? Toxic substance po ito. Meron siyang some substance na lason po para patayin na yung bakterya sa sugat. Panglinis lang po ito. Ito lang po gamitin lang natin para lang po mas maintindihan yung ating presentation. Sinabi po kasi natin ang itong vitamin C natin ay detoxifier po. So gagamitin ng sample ng toxin, no? For example po, ganito tayo kalinis natin mga bata pa. Pero nung tayo ay nagkaedad na po, mahilig natin sa mga ready-made foods, you know? Yung sinasabi nating mga instant preparation, instant cooking, instant noodles, sample po. Mahilig tayo sa noodles. Masarap po yun. Wala naman nagsabing hindi yun masarap. Tama, para gutom tayo. Rush hour po. Wala natin ibang maisip kundi yung mga pagkain na may mga preservatives po yun. Tingnan natin. Pag ikaw ay mahilig sa pagkain na may mga chemicals, preservatives, ito pong mangyayari. Wala tayong protection sa katawan, ito po nangyari sa atin, no? Nagkaroon tayo ng mga tinatawag nating mansa sa ating katawan, mga toxic substances, mga free radicals, no? Noodles, tocino, embutido, preservatives, coloring, mga chemicals po, no? Kahit ano na lang po pumapasok sa katawan natin. Ang good news po, na-introduce po yung ating vitamin C. Ito yun, no? The non-acidic vitamin C, Cefadin is A. Na-introduce po sa atin, tingnan natin mabuti. Natanggalin ko po ito sa kanyang blister at nakita po natin yung kanyang capsule po niya. Caramel, no? Caramel, the first in Asia, no? Ibig sabihin po, napaka high quality. Hindi lang po yung vitamin C, kundi yung ating capsule po, no? Caramel, soluble po, ang daling matunaw nito. Pag inom natin, kunting circulation lang po, tunaw na siya at ma-absorb siya sa buong parte ng katawan. Ngayon po, ito, no? Bubuksan lang po natin to para makita nyo yung kanyang laman. This is crystallized powder. Kung quality po ang pag-usapan, napakaganda pong quality ng ating produkto. Kunwari uminom ka, kaya nakita niyo po, pagpasok sa katawan natin, madali po siyang matunaw, no? Ito po, sa demonstration ko lang po, tinatanggal. Ang totoo po, pwede itong isama. Sa pag-take niyo po sa ating produkto, kasama po itong ating capsule na inumin natin. Okay? So ngayon po, i-mix po natin to para makita niyo po ano kaganda yung kanyang solubility.
Ang ugali po ng tubig, pag lalagyan mo siya ng kahit ano, lagyan mo siya ng asin, nagbablard po yun. Pag lalagyan mo siya ng sugar, nagbablard po yun. Pag lagyan mo siya ng flour, nakikita po yun, nagbablard po. Kasi ang tubig, very honest substance po ito, no? Kita niyo po, now, habang minimix po natin to, napakaganda, no? Natutunaw siya. Okay, nakita niyo po, 100%, wala kang makikita, kahit i-close up po to, makita niyo na napaka-clear po, transparent po ito, no? Now, pag inom niyo po, lumalabas na ikaw ay protektado na, no? Ito nangyari. Tapos ka uminom sa ating produkto na vitamin C, Cefadin SA, the non-acidic vitamin C po, at nag-enjoy ka pa rin sa mga pagkain alam na po natin, may mga preservatives katulad ng mga noodles, tosino, embutido, preservatives, coloring, chemicals, mapasok po. Pero nakapagtataka po, bakit? Kasi maraming pumasok yung mga chemicals sa katawan, lumalaban siya. Nandun si tosino, embutido, na-stress ka, napaganda po. Sabi naman po ng iba, na kahit pa po hindi ka na raw mag-vitamin C, basta uminom ka lang ng maraming tubig. Naka-cleanse po ba ang tubig? Tama po yon. Ang tawag doon, ano? Water therapy po. Subukan natin uminom ka. Uminom ka ng isang baso. Uminom ka pa ng isang galon. Dinamihan mo na pag-inom. Ang tanong, kaya ba niyang i-cleanse? Lalo siyang kumakalat. Tama po? So, hindi po pwedeng asahan lang sa tubig. Kundi, kailangan pa rin po natin ang ating vitamin C na Cefadin SA. Tingnan niyo po, di po ba gamit na ito? Ito yung nilagyan natin kanina. Kahit ito ay gamit na po, kayang-kaya pa rin po yung i-clean ito. Kita niyo po, napakagandang produkto because super detoxifier. Tingnan mabuti po. Kahit gamit na, kaya kanyang linisan po ito. Kita niyo yan? Napakaganda ng ating produkto. Ito po yung common po natin nabibili sa mga butika po. Okay? So, habang dinudurog po yon, ilagay po natin siya doon sa baso, no? At ngayon, makita niyo po, nilagay po siya, meron tayong mapapansin po, unlike po kanina, no? Na nang nilagay natin po yung acidic vitamin C or known as ascorbic acid po, medyo nakakalungkot kasi may makita kang lumulutang po, no? Meron siyang binders, residue, meron siyang mga lumulutang na ang alam ko po hindi siya masyadong maganda pag nakapasok na rin po sa ating katawan. Ito yung mga binders. May mga health hazard po ito, no? Medyo pahirap din po sa liver natin. Na ngayon po, comparison naman ginagawa natin para meron kayong pagkumparahan, no? Ito, tingnan po natin itong ating produkto. So sabi ko kanina, ito yung ating product, ito yung ating vitamin C. Yung capsule po nito ay Vegicap Plus, no? Ibig sabihin po, high grade, super quality ang ating vegetable capsule. First in Asia po ito. Okay? So tatanggalin ko ulit sa kanyang nilalagyan at makita niyo po yung crystallized powder. Napakagandang quality po, no? Tinatanggal ko lang para makita natin yung kanyang laman, no? Ngayon po, as I mix this, no? Napakaganda kasi po, kunting mix mo lang or pag inom po natin, kunting lakad-lakad lang po natin habang nag-circulate yung dugo natin, ito ay madaling matunaw. 100% po. Soluble po siya. So madaling siyang makapasok or magtanggal. So ngayon po, yan ang gagawin natin para po malaman natin kung acidic ba talaga. Totoo bang acidic yung ascorbic acid na sinasampol natin kanina. Okay? Tingnan niyo po. Pag itong alkaline tester, ipatak ko dito, nag-turn yellow po ito, ibig sabihin ito ay acidic po. Nakita nyo? Anong kulay po? Yellow. So, ibig sabihin ito ay acidic po to, no? Ngayon naman po, itong ating produkto, vitamin C, Cefadin SA, sodium ascorbate po, i-check po natin kung ito ay mag-yellow, ibig sabihin acidic po pala ito. Pag ito naman po ay nag-blue, ibig sabihin po ito ay alkaline po. Nakita niyo po? Ito ang plakpakan natin nyo. Tingnan niyo pong mabuti, i-off ko ito ha, i-off ko yan, at isang linya lang ang kunin natin doon sa outlet.
At yung isang linya dito natin kukunin sa ordinary water, no? Wala siyang minerals, walang electrolytes. Okay? Tingnan po natin kung meron bang sign of energy po. So wala, no? Kita nyo po, ordinary water. So wala ka nakitang sign of energy, wala siyang electrolytes or mineral or ions, no? Now, tingnan po natin yung tinatawag nating acidic vitamin C, yung in-explain ko kanina, no? Tingnan po natin. Kung meron ba siyang maitulong or maibigay na energy or electrolytes po. Tingnan natin. Meron po ba? Nakita niyo po. The sign of energy. Ngunit kung tingnan niyo po, minimal, no? Bakit po? Kaya, hindi po kasi ito 100%. Meron po siyang mga binders, residue. So, kunti lang po ang kanyang tinatawag na electrolytes, no? Ngayon, ito pong ginawa natin, comparison man lang po. Kayo na lang po maghusga kung ano kaganda ang ating produkto. Ito ang ating vitamin C, non-acidic, natural, alkaline base. Cephalin is A. Tingnan niyo po kung ano kalakas ang enerhiya na pwede niyang ibigay. Okay? Amazing po ito, no? Tingnan niyo pong mabuti. Ganun po katindi, ganun po kalakas ang enerhiya na pwedeng ibigay sa ating produkto. Grabe po ba? Meron ba tayong magandang produkto? Yes! Swerte po natin. Ngayon, nag-overload ka ng trabaho. Kunwari, marami kang ginagawa sa bahay. Ngunit, ang vitamin C ginamit mo ordinaryo lang. See? Nanghina na po. Nakita nyo? Nanghina na po siya. Halos hindi na kaya niya at hindi po niya kayang paandarin tong electric fan. Ito yung sample ng dagdag na trabaho po. Ibig sabihin, hinihingal na si ma'am. Lalo na po, pag wala kang iniinom. You see? Pero alam niyo po, kahit marami kang ginagawa, kahit marami kang trabaho, naglaba, nagluto, nagwalis, hatid ka pa ng anak sa school, pag ang inumo mo ay ang ating vitamin C, power, no? Kaya-kaya, ipansin niyo po, ganun po ang level ng energy na maibigay niya. You understand? Grabe po ba? Amazing po ba? Tingnan nyo mabuti kung ano mangyayari pag ikaw ay acidic, kung ikaw to, at uminom ka ng ating amazing vitamin C. Okay? Cephalin is a non-acidic, natural at alkaline base po ito. Okay? Tanggalin natin sa shell at lalagyan natin. Kunwari, ikaw yung acidic at uminom ka. Ano nangyari po? Kayo mo. Ganun pong resulta. Napansin niyo po, napakaganda ng ating produkto. Lumalabas po yung mga acid sa katawan natin dahil po sa ating produkto. Pwede ba palakpakan? So, at the same time po, yung ating capsule, yung ating shell. Okay? This is fiber, caramel. Okay? Vegetable capsule, V+. Pfizer po ito, gawa sa USA. Ako pala si Mrs. Nicolas Lelia. Akong testimonyo nung sana akong anak, baby pa siya, ining bagok na cesarean sa iya, answering sa doktor, anak ko na kinahanglan mag-standby sa ospital kay may ada siya kuan ito na butasan niya kasing-kasing. So, waray kami sumporte galambot kay bago balak na cesarean sa iya. Pag uli namon tigang Tacloban mani sa Calbayog, waray na kumpanyod siya sa Olpi 2007 sa tunga 2007 na kumpanya sa Olpi. Naubos na among kwarta tapos gawas lahat namon siya kada pagsumpong sa iya kasing-kasing na kung kami na kumpany kami sa Olpi. Naubos na among kwarta, waray na kami sa iya ipapabulong tapos nasiringan doktor i-refer kami sa Manila PGX. Waray kami kwarta asanglit gimpainom ko nala siya sa Cephalin iniya na nga Marso pala nagtikang waray good siya talaga siya buhok waray siya kiray tapos waray na siya sumpong tikang gimpainom ko siya product na Cephalin is A.
Sanglit, dako ko din akong pasalamat nga ini ang product, mulpot sa akon ini nga Marso, nga waray nakapahuway sa ipagpauso, kay nasiri nga doktor po nan iya. Kasing-kasing, nasusudlan nga ni tubig ng sandugo, nagkakamay ada siya sin hika. Tungod kay nasudlan man niya baga sin tubig ng sandugo. Sanglit nahihika siya. Tigang ko siya gimpainom sini, waray na magpa-nibulay sa iya, waray na magpa-check up sa Olpi, sa Doktora Selmar, sa iyang mga doktor din nga ginsudlang ko, waray na magpa-check up. Paniaga sini nga si Fadin, inila kong gagamit sa iya, gipapainom ko siya, usa sa gabi, usa sa aga. Kahuman niya kaon, gipapainom ko siya, gitataktak ko sa kutsara, butangan tubig, ay siya la iton iya giniinom. Waray iba kung mapainom inila. Sanglit, asya iton nga. Nakita ko sa yatin siya nagpainom maksini sa iya nga bulong. Gintod ka na siya simbuk. Sadto waray. Waray kiray. Yan niya dila permila nakalabas. Sanglit, waray ko na iton niya na siya. Na okay na siya yan. Natigang ko siya gimpainom sa Siparinis A vitamin. Iton lan ako ni papasamwak sa mga katawan na maupay talaga ini nga product. Kay kung diri sini, diri na akong hihingaw pa akong anak. Diri na sa akong anak, nga tanan sa akong pamilya, sa akong mga anak, sa ako ni iba't ng personal. Ako si Pete Camillada, Barangay Tinaplakan. Ang masasabi ko at inirekomenda ko sa buong sangkatauhan na gumamit ng Sipadin dahil ang Sipadin ay isang maasahan na vitamin C, makakatulong ng malaki. Dahil sa akin eksperyensya, ako'y naging biktima ng tinatawag na kidney failure. Uminom lang ako ng 2 box ng Sipadin. Nakita ko ang resulta at nabalik sa normal. Ang pangalawa kong experience sa Sipadin, yung nasugatan ako, na ako matagal bago gumaling ang sugat. Pero nung mag-inom ako ng Sipadin, 2 araw, naghilom. Ito yung katunayan ko. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo na ang Sipadin ay isa sa pinakamagaling na vitamin C dito sa ating bayan. Wala mo si Padin ang iyong inumin para sa karamdaman natin. Ito'y subok na mabisang magpagaling, ang tanging gamot na vitamin. Wala kang malalahanin kahit di ka pa kumain. Mainom ang Sipadin, di sasakit ang tiyan pagkat ito ay alkaline. Mga karamdaman ng katawin mabibigil ng lulusyo, talakas pa ang ating katawan. Kung mayroong Sipadin tayo nakalaan, inumin araw-araw, matanda at kabataan. Sipadin si ay mabisa sa anemia at yung dahil mabisol, diabetes, supot sipon, tonsillitis, hemorrhoid 1, eczema, dental problem, diarrhea, depression, katarata, Kiriston, dengue, asthma, disease, tuberculosis, hypertension, hepatitis, muscular degeneration, type 2 fever, sinusitis, Crohn's ulcer, psoriasis, Barrett's vein, osteoporosis, joint pain, vertigo, swallowing gum, at nagkaso. Wala kang malalahanin kahit di ka pa kumain. Mainom ang Sipadin, di sasakit ang tiyan pagkat ito ay alkaline. Pagkat ito ay alkaline. Kung gusto mo ng protection, you can take once a day ng 1 or 2 capsule nitong Sipadin C. Ngunit ibang usapan kung sakit mo ay grabe, more than 3 capsule na ng Sipadin thrice a day. You never have to worry kung ang dosis ay marami sa punom ng Sipadin. Kung ang sakit mo ay matindi, isog yung ascorbate, 3 capsule na acidic for herb ang sangkap. Kaya
ang side effect. Sipodin si ay pang masa mayaman o maramita. Ang pusyong ay aapag kaya garanti sa ano pang mabisa na sa kalusugan garon din sa pangkabuhayan pagkat dito sa sibalin kita mo'y madaragdagan. Lalahanin kahit di ka pa kumain, mainom magsipadin. Isasakit ang tiyan pagkat ito ay alkaline. Uminom ng sipadin. Uminom ng sipadin. Kailangan nating inumin ang sipadin. Kanang pato man to. Salamat.